Sa karagatan, mahalaga ang tamang direksyon. Pero para sa ilang mga mangingisda sa Manila Bay, kahit tila hindi na sigurado ang patutunguhan, patuloy pa rin nilang sinisisid ang pangarap. Siguro kung dadating man yung time na yun, yung talagang hindi na pwede magdagat dito, mayaman na ako noon. Ang isang kabataan namang nakikipagsapalaran na rin sa laot. Unti-unti nang tumatahak ng sariling landas para makaahon. Ganda ng postura mo dito ah. Po yung picture ko, yung graduate rin po ako. Sa paglipas ng panahon, saan na sila patutungo? Sa paligid ng Manila Bay, libo-libong residente ang tila naitaboy na sa sulok ng lipunan. Napagigitnaan ng lupa at dagat sa mga pamayanang natatago sa paningin ng marami. Sa mundong ito namulat at lumaki ang mangingisdang si Anthony. Para sa kanya, biyayang maituturing ang paninirahan sa tabing dagat. Sinamahan ko siya sa laot para sa isa na namang araw ng mabigat na trabaho. Mahirap, pero kailangan kasi kailangan mo kumita ng pera para sa pamilya . Kasama ni Anthony ang kanyang panganay na anak, ang 11 taong gulang na si Mark, na mas kilala sa palayaw na Ulo. Pakay naming marating ang ekta-ektaryang tahungan sa gitna ng Manila Bay. Nasisid na . Bantelo, doon tayo sa Batangan. Bosero si Anthony. Sila ang taga-sisid at tagahango ng tahong mula sa ilalim ng dagat. Bitbit ang malaking basket o sinaya at tangan ng hose mula sa kompresor ng hangin, agad siyang sumabak sa trabaho. Tumambad agad ang isa sa pinakamalaking hamon sa trabaho ni na Anthony. Ang napakalabong tubig sa Manila Bay. Mahirap para sa amin ng mga busero, lalo na ganyan yung taong tsaniin, yung kumbaga hanapin. Hindi namin makukuha yung quota. Dahil na rin sa polusyon, madalang na raw luminaw ang tubig sa lugar na ito. Isa pang kalaban ng mga magtatahong, ang tuloy-tuloy na sama ng panahon. Nagkaroon po ng maulan. Ngayon yung dagat po sa ibabaw tumabang. Nawala po yung alat niya. Kaya yung taong po namamatay. Ito yung nakuha mo sa ilalim? Ako.
Na pinatay po yan ng ano. Mga patay na ito. Oo, pinatay yan ng ano, na itong ulan ng baha, yung nakaraan lang. Mga buka na. Oo, buka na. Bali yung mga laman niya, kinain ng mga ano, isda sa ilalim. Aray! Yun. Ha? Hindi siya madali ah. Kailan ka natuto gumawa nito? Anong edad? Ngayon pa lang po. Sanay ka na eh. Bakit ka sumasama sa papa mo? Para po makatulong ako po sa kanila pag wala pong pasok. Hektar-hektare nitong Manila Bay ang talagang natatakpan nitong mga takungan. Pero para makita kung paano ba talaga ito tumutubo at pinaparami, kailangan nating sumisid sa ilalim. Saan yung compressor? Ito po. Paalala mo ka sa akin, parang ginagamit to. Ano mo, gagantayin mo muna. Tapos Oo. sasalpak mo sa yung mga anga mo. Oo. Huwag mo siya higupin kasi antayin mo lang yung hangin mismo yung mag-ano sa'yo. Parang normal na hihinga ka lang. Okay. Yung ganun lang. Kinakagat ko ba yung dulo? Opo, kakagat yun. Kasi kapag di mo kinagat siya, lalayo siya sa'yo. Napakadilim sa ilalim ng tubig. Halos hindi ko na makita si Anthony. Sa malabong tubig, dahan-dahang sumilip sa aking paningin ang mga mahabang linya ng tahong. Maya-maya pa, habang nasa lalim na 10 talampakan, nagkaproblema. Patay mo muna lang, patay! Nangyari? Natanggal yung ano niya, pinaka nagbibigay ng hangin. Ito, Akala ko, na-imagine ko lang na wala nang hangin. tumalsik siya. Sabi ko, iba na to ah. Wala nang mahi ko pa. Ligtas kami, kaya nagawa ko pang tumawa at ngumiti. Pero seryoso ang mga panganib na kinahaharap ng mga nangongompresor. Kayo ba, may nangyari na ba na nadisgrasya kayo sa ganyan? Meron po, pero hindi sa amin, sa ibang nagtataho. Ano nangyayari? Namamatay ng kompresor sa ilalim. Tapos yung hose na pulupot sa Ano nangyari? Namatay. Namatay! Oo. Sa pag kukuha nila ng alimasag. Ang dilim talaga sa ilalim, wala kang makikita. Pag nahiwalay lang ako sa kanila ng konti, parang mag-isa ka na. Kaya nakakadagdag dun sa kaba. Tapos dahil sobrang dilim nga, hindi mo alam kung gaano kalalim ka na eh. Hindi siya simple. Hindi siya simpleng trabaho. Minsang tumira sina Anthony sa isang floating house sa gilid ng dagat. Dito muna naninirahan ang mga residenteng wala pang mapuntahan
matapos masunugan noong 2024. Paano nyo ginawa tong floating house na ito? Bali, ano po, nag-ano po kami ng mga styro po. Mm. Para gawin siyang pampalutang sa floating. Tapos gumawa po kami, nagbili po kami ng mga kawayan, yung bamboo, para po gawin sahig. Tapos yung mga ibang mga materyales na ito, dyan lang po, mga pinagsisira-sirang bahay. Tuwing Sabado at Linggo lang nakakasama ni Anthony si Ulo sa floating house. Sa isang relocation site na kasi sa Naik, Cavite naninirahan ang kanyang pamilya. Pero si Anthony, kailangang mamalagi dito dahil sa trabaho. Wala naman pong maayos na kita doon. Magkano lang yung sahod ng contraction doon? 280. Hindi kagaya po sa dagat. Yung sipag mo, sabayan ng swerte, may pagkakataon po na maganda po yung kita sa dagat. Sa kabila ng pagtatrabaho sa tahungan, hindi daw pinababayaan ni Ulo ang kanyang buhay estudyante. Kamusta yung grades mo ngayon? Oo lang naman po. Okay lang? Opo. Walang mga bagsak? Wala po. Okay, anong sagot mo, Mark? 3. Tama ba si Mark, class? Nagtatrabaho raw si Ulo para suportahan ang kanyang pag-aaral at makatulong sa pamilya. Saan mo ba ginagastos yung pera mo? Pambili ko po ng mga kailangan ko po sa school. Ikaw na yung bumibili. Opo. Tulad ng ano? Mga notebook po, mga bag, sapatos po, uniform. Wow. Pagka-uwi ng bahay galing school, imbis na magpahinga, ang unang ginagawa ni Ulo, labhan ang kanyang uniforme. Ilan ba ang uniforme mo sa school ngayon? Isa lang po. Isa lang. Ikaw rin ba bumili na? Opo. O paano yun? Pag sinuot mo na sa school, sinusuot mo ba uli yan? Susunod na araw? Opo. Pag nadumihan po, pagka-uwi ko, lalapang ko po agad. Oo. Bakit di ka bumili ng isa pang uniforme para salitan? Iba po, wala pa pong pera. Nag-iipon pa lang po. Sa murang edad, mulat na si Ulo sa mga hirap ng buhay. Kung hindi ka kailangan magtahong, anong gusto mong gawin? Mag-aaral na lang po. Mag-aaral po. Ano pa? Maglalaro. Ayaw mo maglaro? Ayoko po. Ayaw mo? Ba't ayaw mo maglaro? Natanda na ko. Matanda ka na. 11 ka pa lang. Yung mga kaibigan mo, hindi ba sila mga nagtatrabaho? Hindi po. Ikaw lang. Opo. Anong reaksyon nila kapag nalalaman nila na nagtatrabaho ka na o nagtatahong ka? Hindi po nila alam. Hindi nila alam. Opo. Bakit hindi nila alam? Ay may kwento? Ayaw po. Bakit? Niya po. Ba't ka naman nahihiya? Base po sa rin nila. Asarin ka nila? Bakit ka naman nila asarin? Wow po. Hindi. Dapat nga proud ka dun kasi ikaw nakakatulong ka sa parents mo. Pero nag-aaral ka pa rin, di ba? Okay, yak. Okay, yak. Si Anthony handang lumaot sa dagat araw-araw ng mag-isa. Ayaw na raw kasi niyang matulad sa kanya ang kanyang mga anak. Hanggang anong grade ba natapos mo? First year lang po, tumigil na po. Kasi parang hindi ko na po kaya eh. Galing po kasi ako ng pangingisda nun sa gabi. Puyat na puyat po ako. Pagdating ng school, tulog na lang po ako.
Sinasabi ko sa kanila mag-aaral sila mabuti. Kasi ayoko kasi danasin nila yung dinadanas ko ngayon. Ang paalalang ito, tila isinasa puso naman daw ni Ulo. Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral para po maganda po yung trabaho pag Anong trabaho yung gusto mo paglaki mo? sima po. Bakit seaman? Kasi marunong po ako sa dagat. Oo. Tutulong muna po ako sa papa ko maglahot po para po makaipon po. Pagkatapos ng buong araw ng pagtatahong, inihatid na ito sa nag-aabang ng buyer. Nasa 8,000 piso ang kita para sa 9 na sako. Kalahati papupunta sa may-ari ng tahungan. Ang natitira, paghahatian ng mga trabahador. Ang magamang Anthony at Ulo mag-uuwi ng 1,200 pesos. Jackpot na raw ang halagang ito. Sa pamayanang ito, libo-libo ang umaasa sa yaman ng dagat. Pero may nakaumang na banta sa kabuhayang ito. Ang kabi-kabilang reclamation projects sa Manila Bay. Tatanggalin daw po yung mga taungan dyan. Kasi nga po, para po yata sa mga, yung tinambak po dyan sa dagat. Kung tatanggalin yan, paano naman na kami? Lalo na kami sa mga nananahong. Samantala, ang mga residente sa tabing dagat nanganganib din umanong paalisin dahil sa ilang development projects ng lungsod. Kung lilipat, bibigyan nila kami ng malilipatan. Yung mismo sa hanap buhay namin, kapare sa amin, mandaragat. Yung nandyan po mismo sa tabi ng dagat. Actually po, ang mga fisher folks dito po sa Ang lokal na pamahalaan nangako namang hindi basta paalisin ang mga mangingisda sa tabing dagat. ongoing po yung aming fisherman's dormitory. Malapit lang din po dito sa dulong coastal area po ng Bacoor. Malapit na po siyang matapos by October 2025. Tapos na po siya. So magagamit na po ito ng mga mangingisda ng Bacoor. Habang hindi pa po tapos yung transitory shelter, pinapayagan silang tumira muna dito? Yes po. Inaalaw po. Ang kinitang pera, agad ipinambili ni Ulo ng bagong uniforme. May pantalan kayo, ma'am? Pang uniform ng bata. 20. Maliit, ma'am. Maliit. Solo. Malaki-laki po. Sakto na. Okay na to. 450. Ito pa, mama. Thank you po, ma'am. So ngayon, meron ka ng extra. Anong pakiramdam mo na meron ka ng bagong uniform ngayon? Kasi Bakit? para po din ako umaglaba pagkakauwi ko college. Makalipas ang halos isang taon, kahit papaano, pumubuti na raw ang buhay ni na Anthony at Ulo. Hello po, Kuya Ataw. Hello po. Kamusta ka, Ulo? Okay lang po. Parang ang bilis mong lumaki nung huli kita nakita. Lalo ka pang tumangkad ka pa ba lalo? Opo. Ha? Ayos Si Ulo abala sa paghahanda para sa panibagong school year. Ayos. Anong grade ka na ngayon? Grade 7 po. Birth certificate. Ang bata, Kaya po ako nalate. proud na ipinakita ang kanyang mga marka at graduation pictures. Aba, ito yung attendance Parang akong magulang mo Re-review ko yung attendance mo. Not bad. Konti lang absent. Ayun Ganda ng postura mo dito Eto, ano to?
Ayun po yung picture ko, yung graduate rin po ako. Okay O, kamusta ka naman? Kamusta ka nung huling, mula nung huli tayo nagkita? Okay naman po. Ha? Okay naman po, gumanda po ang buhay namin. Talaga? Opo, Bakit parang gumanda? dahil napaayos po namin bahay namin. At may sarili na pong bangka si Papa. Hindi na po siya nangangamuhan. Nahawak na po siya ng bangka. Okay oo. So yung kita niya medyo gumanda-ganda ng konti. Opo, kaya niya po napagawa yung harap namin. Pero pag amin ni Ulo, pinipili pa rin daw niyang sumama sa laot tuwing walang pasok. Ikaw, sumasama ka pa ba doon sa kanya? Opo. Minsan-minsan na lang po. Bakit tumutulong ka pa rin? Para po may pambaon rin po ako. Para di na po ako manghihingi sa kanila. Noong bakasyon nga raw, nakaipon si Ulo ng sapat na pera para mabili ang matagalan niyang inaasam na school bag. Ng bag, eto po. Oy! Wow! Lakas naman! Ayan po. Wow! Ikaw bumili nito? Opo. Saan mo siya binili? Sa online shopping? Opo. Ang ganda ng kulay, Magkano bili mo dito? 100 po. 500? Opo. Lakas mo rin kumita, Ayun yung luma mo. Opo. Oo, pati nga ng luma. Magkuto pa naman to, Sinong magmamana nito? Ng bag na to? Ako rin po. Ramdam ko ang determinasyon ni Ulo na makapagtapos ng pag-aaral. Ngayong araw, sasamahan ko siyang mag-enroll sa kanyang bagong paaralan. Morning po. Enroll po si Ulo. Okay, last name, first name, then your middle name. Sa pagtungtong ni Ulo sa high school, bit-bit niya ang pangakong uunahin ng kanyang pag-aaral kaysa trabaho. 42.50. Nice! Ito mga magiging kaklase mo. Number 12. Number 12. Excited ka na ba pumasok? Opo. Parang, ka pa Parang nahihiya ka pa ata sa mga classmates mo, Oo nga po. Mga bago na po kasi. O, galingan mo, Good luck. Dapat tuloy-tuloy na yan. Thank you po. Sige. Tara. Sa Bacoor, Cavite naman, kadadaong lamang ni Anthony mula sa buong araw ng pagtatahong. Mula sa pagiging bosero, siya na ngayon ang piloto ng bangka. Ngayon, may mga tao na ako na inawakan na mga busero. Ngayon, ang role ko na lang sa bangka, yung magpili, magdala, magtimon ng bangka. At saka kumontak sa mga buyer kung may order, gano'n. Kasi dati kasi halos talaga, babaran yung sisid Bali, ang lutong mo lang, kain lang. Ngayon hindi. Kahit malayo sa pamilya, hindi nawawala sa ama ang magkasabay na paghanga at pag-aalala para sa kanyang panganay. Natutuwa ako kasi ganun din kasi ako yung bata ako. Kaso lang parang ako minsan, parang napapaisip ako na ba't kailangan pa niya magtrabaho, di ba? Kasi hindi kasi sapat din yung kinikita ko kung bibiling ko lahat ng mga pangangailangan nila Halos lahat ng mandaragat sa lugar nakikitira lang o nasa mga pansamantalang matutuluyan. Ang lokal na pamahalaan, ibinalita sa amin na tapos na ang ipinangakong dormitory para sa mga mangingisda. Ito yung fisherman's dorm ng Bacoor, Cavite na layong mabigyan ng matitirhan yung mga kababayan natin mangingisda na kailangan manatili malapit sa dagat. So, kitang-kita nyo, bagong-bago pa lang, so wala pang nakatira. Pero kung sakali, dito muna mananatili si Anthony habang siya ay nagtatrabaho malapit sa Manila Bay. Nasa mahigit 200 na mangingisda ang maaaring manirahan dito. Hinihintay na lang daw na maaprubahan ang ilan pang papeles
bago ito buksan. Para po yung mga fisher fox natin na nalipat ng ibang LGU, may matulugan para po hindi na sila magpabalik-balik. Yung iba po kasi is nasa Naik, napaka-mahal po kasi ngayon ang pamasahe. Para kay Anthony, malaking tulong ito sa mga gaya niyang dito sa Bacoor naghahanap buhay. Natuwa. Kaso lang, paano nga po pala yung yung walang mga sariling bangka pero nananamahan lang. Pero talagang nagtatrabaho sa dagat. Paano kaya sila, no? Makakatira rin kaya sila doon? May mga tanong man na wala pang malinaw na kasagutan, hindi daw nawawalan ng pag-asa si Anthony. Siguro kung dadating man yung time na yun, yung talagang hindi na pwede magdagat dito, mayaman na ako noon. Ayun kasi sinabi ko sa sarili. Mag-joke ko lang yun, pero palagay ko mangyayari talaga yun. Tulad ng libo-libong umaasa sa biyaya ng Manila Bay, kadikit na ng buhay ni Anthony ang karagatan. Lagi kong pinagmamalaki, anak ako ng dagat. Anong sinasabi mo sa dagat? Salamat po ako kasi hindi po ako magiging ganito at saka hindi po magiging lalaki yung anak ko kundi dahil sa dagat. Sa dagat ko lang po yan sila binuhay simula pagkabata po nila. Sana dumating ang araw na mas may liwanag na ang kanilang patutunguhan, alang-alang sa inaasam na pag-ahon. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.